bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amelin Veloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito mga balita ngayong araw. Department of Health nakaalerto sa mga kaso ng tetanus sa mga naputukang hindi na itala noong bagong taon. Bilang ng mga naputukan noong bagong taon, halos pumalo na sa 800. 7 mag-anak patay sa banggaan ng bus at jeep sa Star Tollway. Probinsya ng Albay, posible pang lalong bahain. Mga residente, pinaghahanda na sa paglikas. Sa Wise Tips, mga paraan para mawala ang mga tabang na ipon sa katawan ngayong Kapaskuhan, ihahatid namin. At sa itimbre mo kay Tulfo, reklamo sa kapitan ng barangay na umunoy ng gulpi dahil sa TV. Sasagutin natin. Trahedya sa kalsada ang bumungad isang araw matapos ang pagpasok ng taong 2011. Halos maubos ang isang pamilya nang sumalpok ang sinasakyan nilang jeep sa isang pampasaherong bus sa Star Tollway sa Batangas kahapon. Nagbabalita si James Beltran. Ito na lang ang natira sa jeep na ito nang banggain na isang pampasaherong bus sa kahabaan ng Star Tollway sa Ibaan, Batangas kahapon. Patay sa aksidente ang 7 miyembro ng pamilya Festijo. Ang driver ng jeep na si Zosimo Festijo, ang mag-asawang Francisco at Jocelyn Festijo, ang kanilang mga anak na sina Jermel at Lorenz, at sina Maricris at Elizardo Festijo. Critical din ang lagay ng 4 pa nilang kamag-anak na kasalukuyang ginagamot sa Batangas Regional Hospital. Kwento ng mga kaanak ng pamilya, umuwi lang sa Itaas, Batangas ang mga biktima para sa death anniversary ng kanilang lolo. Pauwi na sana ama ito sa Cainta Rizal nang mangyari ang aksidente. Kaya umuwi lamang dito dahil yung kanyang ama, death anniversary kahapon. Di umuwi, ngayon magsisipasok bukas, kaya umuwi ngayon sama-sama ulit. Ayon sa investigasyon, pa-southbound ang Gasat Express bus nang bigla itong mag-overtake sa sinusundang Nissan Sentra na minamaneho ni Attorney Geraldine Soriano. Tinumbok ng bus ang kaliwang bahagi ng Nissan bago sinalpok ang kasalubong na jeep. Ang tingin po namin sa naging sira ng jeep, hindi po ito masisira kung bagal ang bus At ano po ito? Agad naman nahuli ang driver ng bus na si Aurelio Doctora, pero gate niya, mabagal ang kanyang takbo at tila sinisipan nito ang driver ng jeep. Sana po kung ano man ang nangyari doon, papatawarin nila ako dahil hindi ko naman ginusto yung nangyayari po. Narap ang driver ng bus sa kasong reckless imprudence, resulting in multiple homicide at multiple physical injuries. Hiling naman ng kaanak ng mga biktima, suriin ulit at pag-aralan ang disenyo ng Star Tollway, lalo na sa mga kilometer 93 hanggang kilometer 99, dahil accident-prone daw talaga ang lugar. James Beltran, News 5. Nagluluksa pa rin ang pamilya Festijo matapos mamatay sa aksidente kahapon ang 7 sa miyembro ng kanilang pamilya. Live mula sa Batangas, nagbabalik si James Beltran. James. Rafi at Amelin, patuloy pa rin ang pagdating ng mga kaanak ng pamilya Festijo dito sa kanilang compound sa Barangay Tinga, Itaas, Batangas City. Dito ay binurol ang 7 magkakamag-anak na nasawi sa malagim na aksidente sa Star Tollway kahapon. Dumating na rin dito ang asawa ng driver ng jeep na si Annabel na kalalabas lang mula sa ospital matapos masugatan sa aksidente. Tumanggi muna magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang mga kaanak, pero ayon sa kanila ay dapat managot ang driver ng bus sa sinapit ng kanilang mga kaanak. Sa ngayon, inihahanda nila ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple injuries, and damage to property laban sa driver ng bus. At kaugnay nga ng aksidenteng ito ay ipapatawag na ni Governor Vilma Santos Recto ang pamunuan ng Star Tollways para pag-usapan ang pagdadagdag ng mga safety signs at pagtatalaga ng speed limit sa tollway dahil accident-prone area talaga ang lugar kung saan nangyari ang aksidente. Ito ang pinakahuling kaganapan dito sa Batangas City. Balik sa inyo, Rafi at Amelin. Salamat, James Beltran. Pumalo na sa halos 800 ang bilang ng mga biktima ng paputok at ligaw na bala dahil sa pagsalubong sa bagong taon. Pero paglilinaw ng DOH, mas mababa pa rin ang bilang na yan kumpara nung nakaraang taon. Nagbabalita si Faye Tobias. Ganitong eksena sa mga ospital kasabay ng pagsalubong sa bagong taon.
Sa East Avenue Medical Center, napayuko na lang sa sakit si Junie V. Dimosela matapos maputukan ng whistle bomb ang kanyang kanang kamay. Halos matanggal kasi ang mga daliri ni Dimosela matapos niyang makalimutang itapon ang sinindihang paputok dahil sa sobrang kalasingan. Sa Tondo General Center, halos malapnos ang kaliwang hita at maubos ang mga daliri sa kanang kamay ni Tirso Grino matapos maputokan ang inakala niyang sablay na 5-star. Sa surveillance report ng Department of Health, umakyat na sa 794 ang mga naaksidente noong bisperas ng 2011. Mas mataas ito sa 546 cases na inilabas noong Sabado. Pero paglilinaw ng DOH, mas mababa na ito ng 20% kumpara noong nakaraang taon na 998. Nag-respondi siguro yung mga kababayan natin, naisip nila na tama nga na makaiwas tayo sa pagsabog ng paputok at may iba tayong paraan para sa lubungin ng bagong taon. Sa bilang na ito, 749 ang nasaktan dahil sa paputok. 35 ang kaso ng ligaw na bala at 10 naman ang biktima ng fireworks ingestion. Hanggang January 5 pa ang pagtatali ng Health Department sa bilang ng mga naputukan. Nakababa naman na ang code white sa mga DOH hospitals. Ibig sabihin, balik na sa normal ang operasyon sa mga ospital. Faye Tobias, News 5. Ikinasa na rin ng Department of Health ang kanilang tetanus watch para sa buong buwan ng Enero. Ayon sa DOH, kailangan ding bantayan kahit yung mga nagkaroon ng maliliit na sugat dulot ng paputok. Posible pa rin kasi kumalat ang mikrobyo sa isang pasyenteng naputukan kahit 3 araw na ang lumipas. At kapag hindi na agapan, pwede itong ikamatay. Ilan sa mga sintomas ng tetano ay ang mga sumusunod. Hirap maibuka ang panga, pangungumbulsyon at may kahirapan sa paghinga. Payo ng DOH, pumunta agad sa pinakamalapit na health center para makakuha ng libreng bakuna laban sa tetano. Umaabot ng 5,000 piso ang halaga ng bakuna kung bibilhin ito. 2 araw matapos ang pagsalubong sa bagong taon, isa-isa namang ininspeksyon ng NCRPO ang baril ng mga pulis na nauna ng sinelyohan bago ang pagdiriwang ng New Year. Tagumpay ba ang kanilang kampanya? Alamin natin sa report ni Dindo Flora. Mismong mga matataas na opisyal ng NCRPO ang inunang inspeksyonin ni NCRPO Chief Nicanor Bartolome. Sumunod ang iba pang PNP personnel. Sinigurado niya na nakadikit pa rin ang mga masking tape na may pirma at isinelyo sa dulo ng kanilang mga baril. Meron tayong mga reports on stray bullets. We are validating this. May listahan ng Department of Health but pinapa-validate pa rin sa amin dahil may mga iba kasing insidente na hindi naman pala stray bullet. Pagsisiguraw ito ng NCRPO na wala sa kanilang mga tauhan ang kasama sa 14 na insidente ng indiscriminate firing noong pagsalubong ng bagong taon. Inaalam din nila kung tama ang mga nai-report ng mga nagpunta sa ospital. Maaari raw kasing nagka-doble-doble kaya dumami ang reported incidents. The others naman, meron din tayong nakita during the investigation na hindi naman pala ito stray bullet. Kung hindi, it's a frustrated homicide case na nadamay sila pero may suspect. Pero ayon kay Bartolome, mas mababa ito kumpara noong nakarang taon kung saan 24 na firearms-related incidents ang naitala. Babala naman ang hepe ng NCRPO, maaaring ma-discharge sa serbisyo ang sinumang pulis na mapapatunayang nagpaputok ng baril at pagbawi naman sa lisensya ng baril sa mga sibilyan. Pero aminado rin si Bartolome na problemado sila sa pagtukoy ng hindi mga rehistradong mga baril. Doon tayo medyo mahihirapan sa pag-iimbestiga. Kaya nga ngayon, pinalalakas na yung ballistics information system upang sa ganun lahat ng firearms na may data nakapasok na doon. Dindo Flora, News 5. Balik trabaho at balik eskwela ang mga kapatid natin para sa unang araw ng Lunes ngayong 2011. Kumustahin natin ang lagay ng trapiko sa malansangan sa Metro Manila. Mula sa MMDA Metro Base, magbabalita si June Loyola. Rafi Amilin, nandito ako muli sa MMDA Metro Base para ihatid ang latest traffic update sa mga paunahing lansangan sa Kalakang, Maynila. Sa pagbabalik nga ng ating mga kapatid matapos ang mahabang bakasyon, silipin natin ang kahabaan ng EDSA. Sa EDSA Orense, light to moderate na ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Pagdating kasi sa Guadalupe, nagkakaroon ng pagsisikip sa mga sasakyan dahil sa pila ng mga bus sa mga loading bay area. Sa may Pitwaso naman, nagkakaroon na rin ng pagsisikip hanggang sa NEPA Q-Mart. Ayon kasi Rafi Amilin sa MMDA, dagsa pa rin ang mga biyahero sa mga bus terminal. Ito yung mga pabalik naman sa mga probinsya. Ang southbound lane naman, maluwag ang mga kalsada sa mga oras na ito. Sa mga dadaan naman ng C5, maluwag ang inyong mga dadaanan maliban na lang sa bahagi ng bagong ilog flyover southbound lane na nagkakaroon ng konting pagbagal. Ang NLEX at SLEX naman, parehong smooth na smooth ang daloy ng mga sasakyan, papasok at palabas ng Maynila.
Rafi Amelin hindi na holiday ngayon, kaya paalala ng MMDA, may number coding na. Bawal pa rin sa mga lansangan ng mga pribadong sasakyan at bus na nagtatapos ang plaka sa 1 at 2. Rafi Amelin. Salamat, June Loyola. Susunod sa itimbre mo kay Tulfo, reklamo sa kapitan ng barangay na umunoy ng gulpi dahil sa TV, sasagutin natin. Autopsy sa pinatay na miyembro ng Baywalk Buddies, ilalabas ngayong araw ng Bulacan PNP. At paano ba magiging sexy ulit si Mrs. matapos ang matinding pagkain noong Pasko at Bagong Taon? Alamin sa aming pagbabalik. Magkano ang ginto? Nagdadalamhati ngayon ang isang pamilya sa Caloocan matapos umunong barilin ng kanilang padre de pamilya ng mga nakaaway nilang kapitbahay. Nagbabalita si Sel Guevara. Dead on the spot si Enrico Ebuanga matapos pagpabarilin ng mga kapitbahay niyang matagal ng kaalitan. Kwento naman nakakita, alas 9 kagabi ng pinagbabatoraw ng suspect na si Arnold Llanes at dalawa pa niyang kasama ang bahay ng biktima sa barangay 173 sa Caloocan City. Nagkasagutan ang dalawa hanggang sa barilin na umano ni Llanes si Ebuanga. Yan ang po ang pinagtatakaan namin, siguro ginamitan ng baril na silencer. Critical naman ang lagay ng pamangkin ni Ebuanga na tinamaan ng bala sa tiyan habang umaawat. Agad namang tumakas ang mga suspect pero nahuli rin ang isa sa kanila na si Leonardo Kyob, ama ni Llanes. Ako nagsabi na huwag palabasin yan kasi dahil para mahuli. Ay, tinutukan ako ng baril eh. Dalawang anggulo ang tinitingnan ngayon ng mga pulis. Una, ang pagtanggi umano ng suspect na maging miyembro ng asosasyon sa kanilang lugar kung saan pangulo ang biktima. Pangalawa, ang hinala ng suspect na may relasyon daw ang kanyang asawa at ang biktima. Sel Guevara, News 5. Apat ang sugatan matapos magsalpokan ng isang taxi at L3 van sa Congressional Avenue sa QC kaninang madaling araw. Ayon sa isang nakakita sa aksidente, sinakop daw ng taxi ang linya ng L300 van. Nagkasugat-sugat sa ulo at dibdib ang taxi driver na kinilalang si Mario Balben. Sugatan rin ang driver ng L300 van at dalawa nitong sakay. Posible raw na nakatulog ang taxi driver dahil sa para raw siyang wala sa sarili ng kausapin ng mga rescuer. Ngayong araw ilalabas ang autopsy report sa mga labi ni Rejoice Rivera, ang miyembro ng sexy all-girl group na Baywalk Buddies. Natagpuan siyang patay noong December 29 sa kahabaan ng North Luzon Expressway. May tama ng bala sa ulo ang 26 anyos na si Rejoice Rivera o Diane Marie Santos sa totoong buhay. Kwento ng nanay niya na si Nieves Santos, nakatanggap siya ng isang text message noong December 28 mula sa di nagpakilalang tao. Itinuro umano ng sender ang isang Rudney na bumaril umano kay Rejoice dahil sa sobrang selos. Iniimbestigahan pa ng Bulacan Police ang krimen. Bukas nakatakdang ilibing ang biktima. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Inireklamo ng isang construction worker ang kanilang kapitan sa barangay Pasong Buaya sa Imos, Cavite na si Ricardo Satingin. Ginolpe at pinokpok daw siya ni Cap at yung kanyang mga tanod, si Jerry Apnoyan at mga kasama niya. Ang dahilan, hindi umano nakuha ni Cap ang request nitong TV set para raw sa barangay hall mula sa mga construction worker. Narito, pakinggan nyo ito. Sa kapitan na pumalo sa amin na si Kapitan Ricardo Satingin, nung nababaklas po kami ng budiga, babaklas kasi tapos na po yung project ng kumpanya kaya pinapabaklas po yung budiga para may uwi po yung materyales. Yun, di ko nga po alam kasi nakatalikod lang po ako eh. Biglang may nagsalita sa likod ko na sabi, tigas talaga ang ulo nyo, sabi. Tapos nung pag ganun ko, nakaangat na yung pamalo na babagsak sa akin. Di siyempre, dinikitan ko yung tao para hindi tumama sa katawan ko yung pamalo. Di yun, sabi ng iba, lalabang ka pa, di, pinagpapalo na ako. 8 po sila eh. Yun lang nga po, boss, kasi narinig ko eh, na may hinihingi lang yung kapitan na maibibigay sa barangay. Kaya yun lang alam kong rason. Ang masakit po sa akin, nandyan naman yung kausap na in charge, ba't ako ang papatayin? Kung maaari, bayaran niya ako sa hanggang sa hindi po ako makapagtrabaho, boss. Ganun lang po. Kasi ano eh,
wala na, sira na po yung kamay ko. Ang trabaho ko lang po yung inaasahan na yung magbabasag po ako ng bato sa pang-riprap po. Okay, para ibigay ang kanyang panig, makausap natin ang barangay chairman ng Pasong Buaya na si Ricardo sa Tingin. Magandang umaga po, Kap. Magandang umaga po. Narinig niyo po, Kap, yung reklamo, kayo raw po yung nambugbog. Medyo mahina po ang dating dahil wala po akong tili, sir. Okay, kayo na po ay nambugbog. Inireklamo kayo sa pangbubugbog, Kap, dahil daw sa hindi pinagbigyan ng inyong kahilingan na magkaroon kayo ng TV set. Sino po yung nagreklamo sa akin, sir? Sino po yung nagreklamo? Si Efren Echabia. Si Jerry, si Mang Jerry po. Hindi ko po nakikilala at wala akong Jering nakikilala, sir. Kanina ho, bago itong airing, nakausap na kayo ng mga staff ng Itimbre mo kay Tulfo at meron na po kayong sinasabi na panig. Ngayon po mukhang nagmamaang-maangan kayo, Chairman. Meron na kayong Hindi binigyan na naman panig. nagmamang-mangan dahil ang kausap ko, sir, yung LRTK na nagngangalang Obet. Okay. Pero yan hindi ko nakaharap ni Misa niyang taong yan. Okay. Meron pong medical certificate na ipinapakita po si Jerry at marami po siya mga kasamahan na nagsasabing kayo ra po, pati yung barangay tanod ninyo, ang nambugbog sa kanila, pumunta kayo doon sa site. At ang binibigyan yung pakinig ho kanina sa staff na itimbre mo kay Tulfo dahil meron daw pong yung ginagawa yung contractor na hindi tama tulad ng hindi ata pagbabayad doon sa mga barangay tanod ninyo sa pagbabantay, kaya raw po nagkaroon ng konting komosyon. Yan po ibinigyan yung kaninang panig ninyo. Tapos ngayon mukhang hindi nyo na alam, nakalimutan nyo na, may amnesia na po kayo? Hindi ko naman sinabi, sir, na ang tao lang ang tinatanong ko dahil ang kausap ko ay wala akong kausap na Jerry. Okay, ang tanong po sir, kayo po ba ay nambugbog o hindi? Hindi ako nambubugbog kahit kailan. Sino po yung nambugbog? Wala akong alam, taong bayan ho yung kasunod ko. Aha. Dahil yung kausap kong Obet, bago ang lahat, tinawagan ko sila. Okay. Ang sabi ko, Hindi po Obet, Jerry Apnoyan po. Jerry Apnoyan. Obet kayo ng Obet. Jerry Apnoyan. Hindi ho sila kausap ko, sir, kaya talaga malilito kayo Ngayon, sinasabi niyo po taong bayan ng bugbog kay Jerry Apnoyan. Bakit siya bugbugin ng taong bayan? Hindi ho siya ang sinasabi kong binugbog, sir. Maliwanag yung sinasabi kong hindi siya ang binugbog. Kaya nga po, ang nagreklamo laban sa inyo si Jerry Apnoyan na meron po siyang hawak x-ray, medical certificate, magpapatunay na nabali po yung kanyang kamay sa pambubugbog nyo. Di ba man? Opo nga sila pero napatunayan ba ho? Hindi ko kilala kasi hindi ko nakita pa yung taong yan Kaya nga po, bakit kayo pagbibintangan kung hindi po kayo ang nambugbog? Kung ang tanod ninyo ng bugbog, di sana tinuro niya yung tanod. Kung taong bayan na nagbuggbog, di taong bayan sana ituturo niya. Bakit po kayo, Sir Chairman? Hindi ko ewan ko dyan sa taong yan. Dahil ang kausap ko, yung Obet, na siyang katiwala. Chairman. Kanina po, meron na kayong sinabi sa staff ng interview mo kay Tulfo, may sinasabi kayo dahil hindi kayo mababayaran ata yung inyong mga tanod tungkol sa serbisyong pagbabantay, kaya may nangyaring ganong komosyon. Ngayon mukhang totally, may amnesia na kayo. Tama yun. Oo. Ang sinasabi ko lang ang kausap ko, yung Obet, hindi ho sila. Okay, Obet, kung sino pa man yun, bakit ho kayo pumunta doon sa site? Doon sa construction site? Ako, boss, ang mag-isa nagpunta sa site. Okay. Pinasettle ko, bago ang lahat, pinasettle ko two days before. Sabi ko, bago umalis ang contract nyo, isettle muna lahat ang bayarin. Yun. Yung mga utang. Hindi, alam nyo pala kanina, nagmamangmangan kayo, wala kang kaalam-alam, tapos pala alam nyo na. Yun na ngayon. Kaya nga, so nung hiniling mo na isettle yung utang nung contractor at wala siguro maibayad, kaya nagkarambola, nagkagulo. Inabutan ko nagiinom yung Obet at ako lang mag-isa. Hinagad ako nila ng pukpok, tumakbo ako. Paglingon ko, maraming taong bayan pala akong kasunod. Ibig mo sabihin, bubugbugin itong mga construction worker ng taong bayan para ano? Anong dahilan? Ako ang nagalit sa akin sila, nagiinom sila. Ako mag-isa nagpunta, may tumawag sa akin sa site. Chairman, for your information, bubugbugin lamang ng taong bayan ng isang tao kapag yung taong yun ay ng snatch o nakasagasa. Kaya nga, bakit ito bang sinasabi yung binugbog ng taong bayan? Siya ba yung nakasagasa? Siya ba yung snatcher? Hindi. Di ba? Ando siya sa site, nagtatrabaho siya. Siya ay hindi binugbog ng taong bayan. Siya ay binugbog ng mga walang hiyang tao mo. At meron pa patunay kami dyan. Sige, umalis ka na sa linya. Salamat na lang. Chairman Ricardo Santingin ng Barangay Buaya. Katawa-tawa ka pa, no? Akala mo nakakatawa.
Oo nga eh. Pero regardless, Rafi, kung kasama mo siya doon, di ba sakop naman na area niya yon? So, imposible namang hindi niya malaman na nagkaroon talaga ng pukpukan sa lugar na yan, di ba? Sinungaling si chairman Oo nga eh. Kasi nung una, nakausap niya yung staff ng itimbre mo, Ameline. Yes. Inamin niya, sinabi niya, yung kasasabi Yan niya ang may kanina, yung dahilan, alitan. naniningil siya, Oo. kaya nagkaroon ng sagutan siguro, kaya nambugbog siya. Nung unang kausapin ko siya, sa May bukan pa lang, amnesia pa nagmamangmangan, parang wala siyang alam eh. Di ba? So, chairman, ang sinungaling, kapatid ng kawatan. Baka kawatan kay chairman. Kasi kung susundin natin yung kasabihan na yun. Okay? Sige po, makakausap din natin sa telepono si Efren Echavia, ang Provincial Director ng DILG sa Cavite. Magandang umaga po, Director Echavia. Sir. Magandang umaga po, sir. Yung problema po bang ito nakarating sa inyo, sir, sa kapulisan, yung nangyaring pabubugbog na ginawa ni chairman sa mga construction workers doon sa lugar sa Barangay Buaya? Actually po, sir, I just received the call from my regional director, Josefina Castilla, to look into this matter. Opo. Okay, so ano pong action na pwede magawa po ng inyong tanggapan tungkol sa problemang ito, Director, sir? After the call of my regional director po, I immediately instructed my DILG officer in Imos to conduct a fact-finding on this matter. Okay. And then she has to submit to me a report and what appropriate actions could be taken if something is found not to be in order. So our disciplining body here is the Sangguniang Bayan of Imos. So I will make the necessary recommendations if whatever be the result of this fact-finding. Alright, bukod po doon sa kasong administratibo, mas matindi po ang gusto kong mangyari, masasampa ng kasong kriminal itong si chairman dahil nga po nagkasugat-sugat po yung construction worker at bali po yung kanyang kamay kung nakikita niyo po sa TV set. So pwede po yung kriminal na kaso, siguro For our physical part, injury? sir, we only assist the general public and any complaint to elective barangay officials ay sa administrative aspect po. At tungkol naman sa mga criminal aspect, yan po ay kailangan na mismo ang magporsige yung pong mismong complainant. Tama nga po. A verified complaint. Yes po. Ang gagawin namin, Director, Sir, pupunta kami doon sa kapulisan ng Cavite. Pakitawagan na po yung inyong concerned na COP doon para sabihin darating po kami, kasama po yung complainant, magpa-file ng criminal case labang kay chairman. Okay po. I will coordinate this with Provincial Director Di Maligalig. Maligalig, sir, my counterpart. Okay, doon po sa inyong counterpart. Ano po? Na para magsampa na po ng kaso, tulungan po magsampa ng kasong kriminal labang kay chairman. Ano po? Opo. Sa provincial command po yan ng Imos. Opo. Okay? Okay, sir. Sige po. Salamat po, Director Echevarria. Echevarria po. Echevarria. Sige po. Para sa inyong mga reklamo o suggestions sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-616-064. Kayo sa gustong mabawasan ang mga taba sa katawan matapos lumantak ng marami nitong nagdaang holiday season? Kung oo, eto't panoorin nyo ang inihanda naming tips para sa inyo. Nagulat ka ba sa nakita mo sa salamin ngayong umaga? Mga naglalakihang tiyan, puwet at balakang. Sabi ng mga eksperto, bumibigat talaga ang mga tao ng 10 pounds dahil sa mga nilalamon tuwing Kapaskuhan. Kaya ito ang tips para mabawasan ang mga tabang yan. Una, ihanda ang sarili sa unang linggo ng diet. Ibig sabihin, kung alam mong madali kang matukso ng mga tsokolate o lechon, iwasan makita ito. Halimbawa, alisin na ito sa loob ng inyong ref. Pangalawa, iwasan ang mga processed food dahil puno ito ng calories, asin at taba. Pangatlo, bawasan ang pagkain ng carbohydrates tulad ng kanin, pasta at tinapay. Hanggat maaari kumain ng mas maraming prutas, gulay at karne. Pero huwag itong bibiglain ha. Iwasan din ang mga inuming puno ng asukal tulad ng soft drink, sports drink at iba pa. Mas mainam kung tubig at tsaa muna ang inumin tulad ng green tea na mabilis makatunaw ng calories. Panglima, mag-exercise. Epektibong pampapayat ang 20 minutong paglalakad araw-araw. Pwedeng gawin ito habang nakabreak kayo sa trabaho at gawaing bahay. Tandaan mga kapatid, di kailangang gutumin ang sarili para pumayat. Tamang diet at exercise lang ang kailangan. Susunod, Pag-asa muling nagbanta ng malakas na ulan sa probinsya ng Albay.
At mga taga-Spain naghubad para makakuha ng libreng damit. Silipin natin ang sitwasyon sa mga terminal ng bus kung saan may ilang humahabol pa rin na makauwi matapos ang mahabang bakasyon. Para sa update, magbabalita si Ina Zara mula sa Araneta Bus Terminal sa Cubao. Ina. Amelin, Rafi, dagsa pa rin ang mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal dito nga sa Cubao. Paano ba naman, Amelin, Rafi? Naghalo na yung mga pasaherong dumating mula sa kanilang mga probinsya at yung mga naghahabol pa para naman makapagbakasyon pa sa kanilang mga probinsya. Etong nakikita nyo ngayon, Rafi, Amelin, ay kuha natin sa mga biyaherong naghihintay sa kanilang bus na papaalis nga papunta sa kanilang mga probinsya. Karamihan sa mga nakausap natin, Amelin, Rafi, ay hindi pala nakapagbakasyon noong Pasko at Bagong Taon dahil naubusan na daw sila ng tiket noong nakaraang taon. Kaya naman kahit tapos na daw ang Pasko at Bagong Taon ay hahabol pa rin sila. Ito naman, Rafi, Amelin, ang sitwasyon sa mga dumarating galing sa kanilang mga probinsya. Ayan, napakaraming mga pasahero. Pero ayon sa mga bus operator na nakausap natin, maliit na raw itong bilang na ito dahil yung malaking bulto ng mga pasahero, yung mga nag-oopisina at mga estudyante ay dumating na kaninang madaling araw pa. Samantala, Amelin, Rafi, hindi naman daw kinailangan pa na magdagdag ng biyahe o ng mga bus yung mga bus company na nakausap natin dahil manageable pa naman daw ito. Kabilang dyan yung mga bumabiyahe patungo at galing Northern Luzon. Rafi, Amelin, yung pamasahe naman nanatili yung binibigay ng mga bus company doon sa base sa fare matrix na galing sa LTFRB. Halos doble yan, Amelin, Rafi, ng kayang ibigay ng mga bus company kapag regular na araw. Amelin, Rafi? Salamat, Ina Zara. Muling inalerto ang mga residente ng Albay sa posibleng pagbaha sa probinsya dahil sa namataang sama ng panahon ng Pag-asa. Kasabay nito umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi dahil sa matinding ulan at landslide sa lalawigan. Nagbabalita si Romel Lopez. Hindi pa rin matanggap ng pamilya ni Marie Cris Abrigo ang pagkamatay nito sa pananalasa ng baha sa probinsya ng Albay. Ang ina ni Marie Cris puno ng pagtangis, lalo na tumakas pala ang mga anak para makapaglaro sa ilog. Hindi mo kami masisisi kasi kagustuhan mo naman talaga yun. Nagpaalam pa ikaw sa akin na ang paalam mo, hindi naman sa ilog ikaw pupunta, doon sa bahay ng ate mo. Yan. Natatanggap kong ganyan ang nangyari sa'yo, pero masakit talaga sa loob ko. Si Marie Cris ang huling biktima ng pagbaha dito sa Albay na kumitil na ng 3 buhay. Kahapon, muling bumuhos ang napakalakas na ulan, dahilan para ma-stranded ang ilang mga pasahero sa paliparan ng Legazpi. Kasama na riyan ang pamilya ng senador na si Francis Escudero. Kinalulugod namin sa pagpasok ng Bagong Taon, meron agad na wala ng buhay, dala at bugso ng masamang panahon. Partikular dito sa Bicol region kung saan mag-aapat na taon na rin naman kami hindi tinatamaan ng matinding bagyo. Pagsapit ng hapon, medyo humupa ang pag-ulan, pero nakataas pa rin ang state of calamity sa lalawigan. Ayon sa Pag-asa, magiging maulan pa rin sa probinsya, bunsod ng hanging amihan. Pero mas kinatatakot ng mga Tagalbay ay ang pagtama ng mismong buntot ng cold front. Sa taya kasi ng Pag-asa, maaari itong magdulot ng mas matinding pag-ulan. We will experience yung tinatawag natin na heavy 7.2 millimeters and above. So, pag ganun po, magkakaroon tayo ng flooding, lalo na dito, saturated na po yung ating lupa. Dahil dito, binabantayan na ang may 18,000 mga residenteng posibleng maapektuhan ng pagragasa ng lahar at landslide. Romel Lopez, News 5. Kapapasok lang na balita, formal nang nakalabas ng kulungan si dating Marine Captain Nicanor Faeldon. Nasangkot si Faeldon sa tinaguriang Oakwood Mutiny noong 2003. Nirelease si Faeldon mula sa Marine Headquarters sa Taguig pasado alas 10:30 kaninang umaga. 2 araw makalalabas si Faeldon at pagkatapos noon, kailangan din niyang bumalik uli sa kulungan. Kasabay nito, nag-issue ng gag order ang AFP labang kay Faeldon habang malaya siya. Nakapagpiyansa si Faeldon ng 100,000 piso sa tulong ni Vice President Jejomar Binay. Narito iba pang balita ngayong araw. Tinaguri ang Abadilla 5 mag-hunger strike simula ngayong araw para itulak ang investigasyon sa umano'y pag-torture sa kanila.
Congressman Ronald Singson, posibleng masipa sa Kamara dahil sa drug case sa Hong Kong. 90-day holiday ceasefire sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA magtatapos na mamayang gabi. At pinakamalamig na temperatura ngayong buwan na itala sa Baguio. Kakaiba ang gimmick ng isang clothing shop sa Madrid, Spain. Kasi Rafi, kailangan kasing maghubad ng kanilang mga customer. Sigurado ka? Oo, para magkaroon ng libreng damit. Naku, kung dito kaya yan, ano? Gay na gay namang hinarap ng may 200 customer ang hamon kahit pa winter ngayon doon. Mula sa 200 ang first 100 lang ang pinalad, makapasok at makalabas na may libreng damit. Pero kung akala nyo ay trip lang yan, abay hindi. Isa itong tradisyon. Tradisyon. Sa Madrid bilang paggunita sa tinatawag nilang Epiphany o pagdiriwang ng Three Kings sa January 7. Ang mga hindi pinalad, pinapasok pa rin makalipas ng ilang oras. Yun nga lang, discount lang sa mga damit ang nakuha nila. Magiging epektibo kaya yan kung dito sa atin. Aba, pag ginawa mo yan sa 168, abay. Ang daming pupunta para lang titingin. Magkakaroon maging crime-free. Ang Kasi sa Manila, nandun sila lahat. andun sila lahat yun. Yung magmemeron lang, manunod lang. If only for that reason, gawin kaya minsan, di ba? At yan ang kalahating oras ng balita ang puno ng sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat.